Lord's Day po sa lahat. Ngayon po ay July 12, 2026. Welcome po sa Chapel of Worship, Christian Faith Ministry online service. Welcome po sa ating minister sa Panginoon at binabati ko po pala ang mga patira natin Chapel of Worship Christian Faith Ministries. Ngayon din po ang Church Planting Movement. Pinangungunahan po ni Bishop Arsenio ng Caldera Second Baptist Church. Kanina nga po ay nagkaroon kami ng memorial service doon sa Barangay San Jose Ternate, Cavite, kung saan naglingkod po tayo doon, nangaral po tayo ng salita ng Diyos sa mga tao habang binigyan natin ang pagkakataon nito upang maipahayag natin ang katotohanan sa kanila, pagkakilala sa Panginoon bilang sarili ng Panginoon at tagapagligtas. Ang buhay na ito na mahiram lamang natin sa mundong ito. Alala ko sinabi ni Haring Solomon na sa kanyang kawikaan na mas paigi pa ang bumisita sa mga bahay na paglalamay kaysa sa bahay ng kaarawan. Bilang matalino na nabuhay na pinagkalooban ng Diyos ng katalinuhan, tunay nga po na napaka buti ng Panginoon sa atin kapag na-realize natin yung buhay natin sa mundong ito, na-evaluate natin, alala natin ang kahalagahan ng buhay, pinaka-importante sa buhay na ito. Alam po natin na may sila mga pagkakataon natin sa mundo habang tayo nabubuhay. Subalit, habang tayo nabubuhay dito ay bigyan natin ng karapat-dapat na papurian ang Panginoon, sambahin ang Panginoon, at mamuhay tayo ng naayon lamang sa kanyang kalooban. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa Chapel of Worship Christian Faith Ministries. Tayo po ay magpapasimula ng gawain. Ngayon po ay nadako po tayo sa bagay na dalita po kanina, bagay na pagkakotoo. May encourage ko po mga tagapagsubaybay, mga bago lamang po nakikinig na subaybay lamang po sa amin, makinig lamang po na makinig. Nang sa ngayon ay matuto po tayo sa Panginoon. Iniimbitahan ko po ang mga hindi pa kumikilala sa Panginoon bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Kayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan. Pagsisihan po natin ang ating mga nagawang pagkakamali, pagkakasala sa araw-araw. Ating isuko ang bating buhay sa Panginoon at ikumpisan po natin kung sino si Kristo. Siya po ay ang Panginoon, siya po ang ating tagapagligtas sa ating buhay. Kaya yun po panalangin ko po kayo. Kayo dyan na tagapagsubaybay. Dakilang Panginoon, Hesus Kristo, ako po ay nagkasala sa inyo. Hinihiling ko po ang kapatawaran sa aking mga kasalanan. Inaisip ko po na hindi ko po karapat-dapat sa mga nagagawa ko pagkakamali at tinatanggap ko po na kayo lamang po ang kapayaran sa aming mga kasalanan. Ang kamatayan sa krus na ginawa niyo sakripisyo noong nakalipas na panahon sa lugar ng Kalbaryo. O Panginoon, maraming po salamat sa tinanggap naming biyaya na pagliligtas. Patawarin po kami sa aming mga kasalanan. Hugasan niyo na po. So, tinatanggap ka po namin bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Ngayon po ay sumasang-ayon po ako na kayo po ang maghari sa aking buhay. Kayo na po masunod. Ito po ang panalangin namin sa Pangalan ni Jesus. Amen. Kung kayo po yung tumanggap, mga tagapagsubaybay, maraming po salamat. At iyan po ang pinakamalaking gantimpalang kakamta natin sa langit. Totoo po na ang Panginoon ang ating kaligtasan. Siya lamang ang buhay na walang hanggan sapagkat siya lang ang daan, siya lang ang buhay. Siya lamang po ang pag-asa natin, ang Panginoong Hesus Kristo. Tayo po ay mawit, magpuri sa Panginoon sa pamamagitan ng mga awiting espiritual.
Atin po nga kantahin ng still. I need under your go. Believe your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the land. I will be still, know you, my God. Find rest, my soul. Long is found, quietness and trust. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above. Father, you my king over the land. I will be still. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you my king over the land. I will be still, know you, my God. The Lord is my helper. I will fear. What can a man do to me? Hebrews 13, verse 6. The Lord is near to all who call on him, to all who call on him in truth. I call on the Lord in my distress, and he will answer me. Psalm 120, verse 1. If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and heal their land. 2 Chronicles 7, verse 14. Rest my Christ, though his far in quietness trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you, my God.
When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you're my king over the flood. I will be still, know you. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you my king over the flood. I will be still for you right now. Pangawit sa Panginoon. Let us worship the Lord. All peace, above nature and all created things, above all wisdom and all man, the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, in way to measure right. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected, like the rose trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all. Above all power, all peace, above all nature and all created things, above all wisdom and all the wisdom of man. You were before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures on the earth. There's no way to measure what crucified, laid behind the stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. You live to die,
Oh, gotta be above all, like the road trampled on the ground. Gotta be above all. Leak free with longer coverage and better leak protection with Lidet Foam. Let's worship the Lord. Before you, you seek for your glory. I offer my days to you, lifting my praise to you. As a pleasing sacrifice, Lord, I offer you my life. Sing of heaven, ancient sing, Jesus and dreams that are to come true. All of my own, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. To you, everything I've been through. You see for your glory, Lord, and for my days to you. Lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. But I offer is to you, been true. You seek for your glory, Lord, and over my days to you, lifting my praise to you, as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life.
for you now. For you, I give thanks to the Holy. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks. Oh, give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks, because it's given. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy. Give thanks because it's given. Jesus Christ, Son. Let the poor say, I am rich. Each day,
Sa mapagpalang araw po sa harapan ng Panginoon ngayon. Yan po ay July 12, 2026. Natako na po tayo sa aral na salita ng Panginoon Diyos. Tayo po ay magpapasimula sa isang dalangin. Dahil ang Diyos, tulungan niyo po kami sa gabi ito upang maintindihan po nila ang aral ng Ebanghelyo. Sa kayo po sa salita, tulungan niyo po kami maunawaan ito kung magitan ng Banal na Espiritu Santo. Ito po ang panalangin namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Bigyan po kayo ng isang ilustrasyon. Nakita na po ba kayo ng isang tanikala o na ginagamit upang pansampang mabihag isang tao? O bigyan ko po kayo siyang halimbawa, ito pong process na ito. Kita niyo po itong process na ito. Ginagamit po ito sa panghuhuli ng kriminal o pang-arestuhin. Kung sabihin ng kanyang karapatan sa batas at siya ay hulihin. Alam niyo po, kung isipin natin, ang tanika lang ito, post na ito, ay napakabigat kung isipin mo kung ikaw ay mapupusasan na ganito. Sapagkat ito ay bakal, ito ay mabigat, ito po ay masakit sa balat. Kung ikaw ay mapupusasan na ganito po, ito po ay masakit sa balat. At wala naman po siguro may gusto na mapupusasan siya. Sapagkat ibig sabihin lang yon, ang iyong kalayaan ay mawawala po. Tanda natin na tayo po bilang mga tao, kapag tayo ay nagkakasala, inahihaldo tayo sa isang taong napupusasan. Tayo ay napapaalipin sa kasalanan. Hindi tayo makakagalaw ng maayos, hindi tayo makakapaglakad ng mabilis o makakagawa kung tayo nakaposas. Lalabas po na tayo po ay ang tao may nagpo sa atin, ang may hawak sa atin, hawak tayo ng ibang tao sa makatawid. Ang pagpapalaya sa atin ito mula sa pagkalipin ay walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo lamang po ang mayroong mga susi upang tayo ay mapalaya mula sa pagkalipin, mula sa ating mga kasalanan. Tayo ng Panginoong Jesus, putulin ito. Tayo ng Panginoong Jesus, pawalang bisa ito. Dahil ang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Ano po ba palagay natin sa pagiging malaya? Saan ba natin ginagamit ang pagiging malaya natin? Ang mga panahong bakanting oras natin, saan ba natin ginagamit? Saan ba ginagamit natin ang lakas natin bilang tayo ay mayroong panlakas? Ginagamit ba natin ang kalayaan natin para gumawa ng mabuti? Para magmahal sa ating kapwa at sa ating mahal sa buhay? O puso tayo nagpapaposas? Dahil mas pinipili natin gumawa ng mali kaysa ng tama. Malagang isipin natin ngayon na ang kahalagahan na pagtulong sa atin ng Panginoon upang makalaya dito. Gagamitin ba natin ang kalayaan ito para maglingkod sa iglesia, sa komunidad? Saan ba natin gagamitin ang kalayaan ito, mga kapatid? Ang pag-aaralan natin at ngayon ay patungkol sa topic na ito ay pinamagatang kalayaan kay Kristo. Malaya tayong maglingkod. Gagamitin po natin ang ating kalayaan sa paglilingkod. Ating pong basahin sa banal na kasulatan
Sa Galatia, Kabanata 5, ating basahin sa banal na kasulatan. Basahin natin sa Digital Bible. Sa Galatia, Kabanata 5, aklat ng Galatia, sulat ng San Pablo sa mga taga-Galatia, Kabanata 5, ang versikulo ay 1. Ating pong basahin. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. In English, Christ has truly made us free. Then keep your free condition and let no man put a yoke on you again. Ito sinasabi sa English version. And verse 13 to 14. Because you brothers were marked out to be free. Only do not make use of your free condition to give the flesh its chance, but through love be servants of one another. For all the love is made complete in one word. Even in this, have love for your neighbor as yourself. In Tagalog po, sabi po sa Tagalog. Ikli ang Tagalog. Bigol po ito. Tagalog po. Tagalog version. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Sa verse 1. Sa 13 and 14, ito pong i-highlight. Verse 1. Verse 1. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan. Huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay dahilan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mga lingkuran kayo. Sinasabi dito, maglingkuran kayo. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Sa makatuwid ay dito, iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng inyong sarili. Yan po ang kabuuan ng kautusan. Ang pagmamahal mo sa iyong kapwa, kagaya ng iyong sarili. Paliwanag po sinasabi. Walain po ang banal na kasulatan. Para tayo at nababasa natin itong hiwaga na ito, ang banal na kasulatan. Ang maling akala natin sa kalayaan, isipin po natin, ang maling akala natin sa kalayaan, marami ang nag-aakala na ang kalayaan ay ang paggawa ng mga anumang gusto natin. O sinasabi natin, pag tayo ay sinasabi ligtas na, maaari natin gawin lahat. Ganun po ba pagiging Kristiyano? Or license to sin? Ika na iba. Ang tunay pong kalayaan, ang kalayaan, sinasabi po ng banal na kasulatan,
ng Biblia ay hindi kalayaan mula sa responsibilidad, kundi kalayaan mula sa gapos ng kasalanan. Dapo natin ha, kalayaan po na sa gapos ng kasalanan. Bakit po ba tayo tinatawag na di pa malaya kapag tayo nasa kasalanan pa? Sapagkat kung tayo ay alipin ng kasalanan, tayo ay sumasailalim po sa kautusan. Dapo natin yan ha. Kasalanan at batas upang makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Gagamitin po natin dapat ang ating kalayaan. Ang tunay na kalayaan po ay ang kalayaan sa Biblia na sinasabi ay ang kalayaan po na mula sa pagkagapos ng kasalanan. At batas upang makapamuhay po tayo ng naayon sa kalooban ng Diyos. Hindi po tayo bilang malaya, hindi po tayo lumapailalim pa sa lumang tuntunin o mga batas na tinatawag. Mga seremonya o gawa ng tao na kautusan. Kundi po, sang-ayon sa banal na kasulatan, na sabi ng banal na kasulatan, tayo po ay malaya sa pamamagitan ni Kristo. Yung kalayaan kung pinalaya tayo ni Kristo, ay gagamitin naman po natin habang tayo hindi nakatanikala, gaya nito, ay gagamitin naman po natin yung kalayaan natin habang tayo malaya ay gagamitin natin sa paglilingkod po natin sa ating kapwa. Samantalahin po natin tayo malaya habang tayo malaya ay ginagampanan po natin yung sinasabi ng kasulatan na maglingkod po tayo sa ating kapwa. Maglingkuran po tayo. Ang pundasyon ng ating kalayaan ay sang-ayon sa Galatia 5 versikulo 1. Ito po na sinasabi ng nabasa po natin kanina ng ulat. Sinasabi, ulitin ko po, sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok na pagkaalipin. Ito po sinasabi. Ang ginawa ni Kristo, pinalaya tayo ni Kristo, hindi sa pamagitan po ng ating sariling kakayanan. Tayo po hindi po sa paggawa ng mabuti, kundi sa pamagitan po ng biyaya o grasya ng Diyos. Ang paninindigan po natin ay tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya lamang ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa upang walang sino man sa mga tao ang magmapuri. Tandaan po natin yun ha. Hindi po sa pamamagitan ng pagiging magpakabanal ka, ikaw na pinakamagaling sa simbahan. Hindi po ganon. Lahat po tayo mga Kristiyano ay niligtas ng Diyos sa pamamagitan po ng grasya at habag niya. Kaya ingat po tayo mga kapatid, na baka tayo mahulog sa pagkakasala. Kung iniisip na sino man sa atin at tayo mataas, kaya ingat po tayo. Sapagkat sinasabi po ng banal na kasulatan na wala po dapat ganung kaisipan o puso sa atin sapagkat tayo niligtas ng Panginoon sa pamamagitan lamang po ng grasya. Ang kalayaan po natin ay isang katunayan na dapat nating ingatan ito. Ingatan natin ang pananampalatayang ito. Huwag natin basta-bastahin po na tayo po ay naligtas po tayo, gagawa tayo ng kung ano-anong mga bagay. Samantalahin po natin ang mga bagay-bagay habang tayo malaya upang matakot tayo sa Panginoon at magpasa ilalim tayo sa Kanya. Sa pamamagitan po nito, makakaiwas po tayo sa pamatok o yung tinatawag na pagkaalipin mula sa kasalanan. Ito po yung sinasabi ng banal na kasulatan na malalayo po tayo sa legalismo. O kung natatandaan po natin sa lumang tipan, ang mga mapagpaimbabaw na relihiyoso mga ano po, yung mga tinatawag na Pariseo, mga Sadduceo, ano panahon nila. Masyado na lang kinikriticize ng mga hindi sumusunod. O yung mga
at tawag sa kanila mga legalismo. Talaga tinitingnan nila kung nakakasunod ang tao sa kautusan ni Moses o sa lumang tipan na sinasabi. Wala naman po sinasabi tayo, hindi dapat sundin ang mga bagay na yon pagkat sila yung mga Israelita, pero nawawala na po kasi yung sa kanila yung katotohanan. Gayun din po tayo sa makabagong panahon. Tayo mga Kristyano, alam po natin kung tayo dadagdagan po natin ng lebadura, itong ginagawa nating grasya at habag ng Panginoon at nagpapakamataas tayo sa iba, andaan natin, hindi ito ang kalooban ng Panginoon, kundi upang maglingkod. Ang sinasabi sa atin, maglingkod tayo sa kapwa nating kapatid. Hindi ibig sabihin, Pastor, ay mataas po yan. O ikaw pinangpunta sa simbahan, hindi ka nakakikilos. Nangangahulugan lamang po na ito na mas mataas ang iyong posisyon at kinakailangan sa kaharian ng Diyos, ikaw yung pinakamababa. Ikaw yung mas maglilingkod. Ito po tinuro sa atin. Pagmahalan kayo at maglingkuran sa isa't isa. Tandaan po natin na regalo lang po ito. Pansamantalang kalayaan, binigay ng Diyos sa atin, pribilehiyo ito na tayo ay pinalaya sa kasalanan. Kapag tayo ay nagkasala, humingi tayo ng tawad sa Panginoon, tapat siya sa atin. Na siya ay tayo tatanggapin niya. Nating abusuhin ang kalayaang meron tayo. Gamitin natin ang oras at panahon na lalabi upang maglingkod po tayo sa kapwa natin. Lalo na sa mga Kristiyano. Sinasabi po ng Galatia, sa Galatia Kabanata 5, versikulo 13, sapagkat kayong mga kapatid ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay dahilan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maglingkuran kayo. Hindi para sa sarili natin ang kalayaang ito. Tandaan natin huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan bilang dahilan upang magpasasa sa laman. Ano bang ibig sabihin nito? Ang ating kalayaan ay ginagamit natin upang magpaalipin uli, hindi po. Kailangan po natin na maglingkod sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang paglilingkod bilang tugon sa ginawa ng Panginoon sa atin, kung paano ang Panginoong Jesus ay naglingkod, gayon din po tayo, kailangan po natin maglingkod. Pag natin gawing pagkakitaan itong salita ng Diyos, wag natin gawin na ang salita ng Diyos gawing pansariling interes o pansariling wag po nang mangyari na pagiging Kristiyano o paglilingkod bilang Kristiyano ay maging pansariling interes po ang mangyari o masasabi lang na maging magandang pangalan. Subalit, makikita po sa mga buting gawa natin yung manifestasyon ng pagiging malaya po natin. Tayo pinalaya ng Panginoon, nagbubunga po yan ng mabuting bagay, mabuting gawa po. Sinasabi po na paglilingkod ay pag-ibig. Ang gabay po natin, pag-ibig. Sinasabi ng 14, sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Sa makatuwid ay dito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ito po ang foundation po natin, pagmamahal. Kaya ka naglilingkod, mahal mo ang iyong kapwa. Nang gaya ng iyong sarili. Siyempre, ang pinakamataas na uri ng pagmamahal na iaalay natin, walang iba kundi sa Panginoong Diyos. Sa Panginoong Diyos po yung pinakamataas na adoration po ng pagmamahal natin. At kung magmamahal tayo ng ating kapwa, gaya po ng ating sarili. Kaya yung balance po, ang pagmamahal natin sa ating kapwa, meron po tayong balance po talaga ang Panginoong Diyos. Kung paano natin ibigay sila, make sure na ating sarili ay minamahal din po natin. Kung natin kakalimutan, hindi ibig sabihin nagmamahal ka, papaabuso ka po. Ang totoong pagmamahal po ay hindi pag-aabuso, hindi pansariling interes,
kundi ito ay kusang loob. Nakikita naman natin sa ginawa, kung paano ginawa ng Panginoong Jesus na inalay niya ang kanyang sariling buhay para sa marami. Ang lahat ng kautusan ay nauuwi sa isang utos. Alam po natin yan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang pag-ibig bilang motibasyon po natin. Ang paglilingkod na walang pag-ibig ay nagiging pabigat. Tandaan po natin yan. Napakahirap magtrabaho ng hindi mo gusto. Ito yung trabaho. Napakamahirap ng magmahal kung hindi mo mahal talaga. Pero kung mahal mo talaga isang tao, napakadali pong paglingkod at meron kang kasiyahan sa paglilingkod. Ganun po ang pagmamahal na itinuro ng Panginoon. Pusang loob na pagmamahal. Sa ating tahanan, tayo ba'y na hindi po ba dapat masaya tayo naglilingkod sa ating tahanan kung tumutulong tayo sa ating tahanan, sa ating komunidad, sa ating bansa. Di ba napakasarap maglingkod sa ating sariling bansa? Kaysa maglilingkod po tayo sa ibang bansa, di ba po ba? Yan po yung tinuturo sa atin, pagmamahal sa kapwa, tao, pagmamahal sa bansa, pagmamahal sa at higit sa lahat, tinuro pa rin ng Panginoon yun, pati kaaway natin, mahal natin. Kahit hindi ka ibig-ibig, minamahal po natin. Sapagkat tinigyan tayo ng instruction ng Panginoon. Naway matulungan tayo ng Panginoon sa bagay na yan, na hindi lang yung mga gusto natin na magawa natin, kundi pasakop tayo sa kaisipan ni Kristo. Yung paglilingkod sa church, yan po ay kusang loob. Ang paggamit natin ng mga kaloob na spiritual, yung mga pinagkaloob ng Diyos sa atin na kakayanan, paglilingkod natin sa simbahan po yan. Sapagkat tayo marami, bagamat marami, iisip po ang katawan. At iisa rin po ang ulo. Walang iba kundi si Kristo Jesus. Sa ating komunidad, ang pagiging mabuting tao, mabuting kapwa-tao, pagtulong, yan po yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Hindi lang pagiging isang mabuting Kristiyano, pagiging isang mabuting tao. Susunod na rin po lahat yan kapag tayo ay nagmahal, nagpasakop, at kumilala sa ating Panginoon sa Kristo. Bilang pagwawakas, malaya tayo mula sa kaparusahan ng kasalanan. Kaya tayo malayang maglingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Saan ba natin gagamitin ang kalayaan na ito? Ngayong linggo lang po ba? Sa susunod na araw po ba? Handa ba tayo maglingkod na may pag-ibig? Handa ba nating paglingkuran ang nasa paligid natin? Kakahalubilo natin. Tayo, mga panalangin natin, pinapanalangin ba natin sila? Naway sa tulong ng Banal Espiritu Santo, tayo po'y malinawan. Humingi tayo ng gabay sa Banal Espiritu. Sa ating amang nasa langit. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Kayo po ay aming pinupurihan, pinapasalamatan sa lahat ng panahon. Tulungan niyo po kami mga lingkod niyo upang makita po namin ang mga bagay na hindi nakikita ng mata namin. Ang paglilingkod sa mga tao nangangailangan, sa mga taong kapos sa buhay. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng mga trabaho, magkaroon ng negosyo, magkaroon ng hanap buhay upang sa ganun ay may pagtulong namin sa aming kapwa. Ama, tawarin kami sa aming mga pagkukulang. Hindi namin nagagawa lahat ng kagustuhan nyo. Subalit sa inyong kapangyarihan, kami po ay magkakaroon ng mga bagay upang magawan din po namin ang paraan upang mapagtulong sa iba. Ito po dinadalangin namin ang maganap po inyong kalooban dahil mahal na mahal po namin kayo. Ito po ang samot dalangin namin at pagluwalhati sa Diyos. Hallelujah. Amen. Maraming po salamat sa inyong pagsubaybay. Tayo po idadako sa isang malaking gawain ng Panginoon, ang pagbibigayan. Dahil sa pagbibigayan. Tayo po ay mawit isang awitin sa Panginoon. Pagbibigayan.
Ulitin ako. The best ay hindi sa langit ako rin ay rin pagpapalang ng Diyos kung ilubog Atin pong basahin sa Lucas 6, versikulo 38. Magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos. Gustong takal, siksik, liklik at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Ito ang turo ng Panginoon sa atin na kung anong kabutihan ibinigay natin sa atin ay sobra-sobra po ang ipagkakalob sa atin na hindi natin lubos maisip kung tayo magiging bukas palad. Di po nangangahulugan na tayo maging makasarili o isipin lang natin na magbigay lang tayo dahil sa may kailangan o gusto natin magkamit ng swerte. Nagbibigay po tayo talaga dahil gusto natin at talagang gusto ng Panginoon. Kaya po salamat. Palain po na lahat ang nagbigay sa Panginoon Jesus. Amen. Kaya po isang dadako sa isang gawain ng Panginoon ang banal na tulang. Ulitin po natin. Ito ang aral ng sa Panginoon. Binibigay ko naman sa iyo. Na ang Panginoong Isus ay tumanggap gabi dumampot at tinapay, sinabi, ito ang aral ng Panginoong Isus na binibigay ko sa iyo. Ng gabing ang Panginoong Isus nagkalo ito dumampot at tinapay, sinabi, ito ang katawan mabubuhay para sa marami sa pagpapatawad ng kasundan. Ito naman ang alis na sisilbing sa kapatawaran sa liputan. Wala na namin itong gagawin hanggang sa muli yung pagbabalik sa Pangalan ni Jesus. Amen.
May dadako sa tapos natin gawain. Purihin ang nagpapalang, Diyos ng buong sanlilikha. Purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. Bilang Ama, maraming po salamat sa mga bagay na tinanggap po namin. Puri kami pinasalamatan sa gawain natapos na ito. At kami po ingatan, sumami nawa po ang pagpapalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo. Ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Maraming po salamat po. Maya tayo tanggapin natin ang pagpapalan ng Diyos ngayon at magpakailanman. Amen at Amen.